Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng inaabutan ng video ito o ng channel na ito. Si Jesus ang bida sa channel na ito. Okay, so palakpakan natin si Jesus. Okay, pag-usapan natin ang Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Nakalagay dito, at just the right time. Pero sabi ng ibang salin, mas gusto ko itong salin ito. At the fullness of time. Amen? He was born under the law. Born of a woman. Di ba? Sino po yon? Yung ipinanganak na baby, na sanggol. At just the right time. Fullness of time. That's Jesus. Ngayon, magkaroon po tayo ng timeline. Ito na naman yung mga mag-a-accuse sa akin na parang gumagawa ng doktrina. No, ito po ay napag-usapan namin dati ng mga ka-group namin. Sineshare ko lang naman po sa inyo. Paniwalaan nyo, check, mas maganda. Paniwalaan nyo o hindi, o kung hindi naman, okay lang din, pero sayang naman. Kasi, di ba? It makes sense. Kasi alam niyo yung mga salita po sa Bible like, at the fullness of time, napakahalaga po niyan eh. Okay. Kaya itong mga nangyayari ngayon, makinig po mabuti, very important, very important. Itong mga nangyayari ngayon na last days and all that, you know what? Hindi na po ito fullness of time eh. Ito na po yung papunta na sa patapos. Okay. At may sinabi rin po doon sa aklat ng Pedro, kung natatandaan po ninyo, yung sabi niya na malapit nang dumating ang Panginoon. Di ba? Sabi niya gano'n, malapit nang dumating ang Panginoon, kaya ganon, may sinabi si Peter di ba? Isipin na lang po natin, itong sabi ng dating pastor namin, which is a big check para sa amin, no? Talagang wow, oo nga no, sabi niya, kung nung panahon ni Pedro, malapit ang dumating si Kristo, how much more sa panahon natin ngayon? Kaya alam ninyo, yung mga scoffers and all that, you know what? Hindi nila naiintindihan ang kanyang binabanggit. Hindi nila alam yung mga pinagtatatawa-tawa nilang yan, binabato sa atin. Basta ako, I will keep on proclaiming the truth of Jesus. Dahil sa totoo lang po, yung fullness of time naganap na po. 6,000 years ang mundo, di ba? Bilangin mo yung ano bang pinakagitna nun? Ayun, yung pinakagitna ng panahon na yan. Perfect timing si Lord Jesus nung pinanganak siya. Perfect timing yung kamatay niya. At nabuhay lang siya ng 33 years dito sa mundo. Pagkatapos niyang pumanik sa langit, nag-umpisa na po yung church age nung pinababa niya yung Holy Spirit after ilang di ba? Ilang panahon yung Pentecost, nagsimula na po yung church age doon. So hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi ba kayo kinikalabutan noon? Mula sa church, mula noong Pentecost hanggang sa panahon natin ngayon talagang paano na po talaga? This is it. For me, ako nakakaramdam na po. I'm not saying na alam ko kung kailan ang rapture, pero ramdam ko, Jesus is so close. Alam niyo, paggising ko ngayon sa umaga, hindi ko maintindihan, pero I feel His presence. Basta alam niyo ugali ko, pag thank you Jesus, mahilig akong gumanyan Bawa, nagpunta kami ng isang place, kabababa ng eroplano namin, thank you Jesus, thank you Jesus. O tapos, pagka nakabalik ng Pilipinas, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Di ba? Mahilig akong gumanyan. Paggising ko, thank you, Jesus. Parang, nung araw, I don't wanna say na para siyang routine, but parang inano na Lord sa akin, implanted niya na yun Parang nakadeposit na sa akin yun talaga. Naligo ako, thank you, Jesus. Lalo pag kumain ako, thank you, Jesus. Hindi naman ako ritualadong tao I don't make some rituals. Ayaw ko ng religion. I hate religion as Jesus hates religion. I am free. Galatians 5:1, pinanghahawakan ko yan. Manatiling malaya. Hindi po ba? Kaya ako, actually, hindi lang po more on Jesus. Jesus alone. May mga nagtatanong sa akin, ano pong simbahan kayo? Well, ako po ay Kristiyano. Pero nag-gather po kami kung saan-saan po pwede. Pero, mas mahalaga sa akin ang kaluluwa. Makapagdala ng kaluluwa. Hey Jesus. Hindi mga kaluluwang alam mo na baka panakot. Hindi po. Huwag kayo mamiloso po. Alam natin mga Kristiyano when we say souls or kaluluwa, we know what we mean sa mga katagang yon. Ngayon, kapag may namamiloso po, let them.
We cannot do anything to stop them because they have their own minds also. So, let them. And basta importante, happy tayo sa Jesus. Ang point ko po rito kada umaga ngayon, ibang klase pag I say, thank you, Jesus, as if the Lord is very close. Alam ko lagi natin siya kasama, pero in a way, yung closeness na parang, hey son, hey child, I am coming soon. Parang ganon. I am coming so soon. Ayan ang binanggit niya bago isara ang aklat ng Revelations. Come Lord Jesus, di ba? Oh, behold, I'm coming soon. I give the rewards. Sabi niya sa ganon. May rewards talaga ang mga I believe in that. Kaya nga sabi niya, pagdating niya sa rapture, ayo po ay kanyang iaakyat doon. Bibigyan tayo ng rewards. Ayun po ang katuparan nun, yung Bema Seat of Christ. Bema. I mean, it's every time, gusto ko lang sabihin sa inyo, but kada morning I feel, hindi naman umuulan na po, Naku, nakisama si Lord. Talaga may kinukonfirm yata si Lord, ha? The Lord is confirming something. Oh, thank you, Jesus. Wala akong sinasabing rapture sa September 23rd, okay? Pero alam niyo, ito po ang totoo sa akin. Kada morning, thank you, Jesus, kako, I feel the Lord Jesus is very close. As if He's saying something, was telling me, behold, I'm coming soon. Napakaganda. Lalo na pag may problema ka, come on, let's be practical. Kung may problema ka, dumating ang Panginoon. What a big relief. Lord, thank you po sa ulan. Huwag kayong magre-reklamo kung narinig niyo po yung ulan. Siyempre, naka-record po yan Iyan na po natin, tuloy natin yung mga sinasabi ko. Kasi this is a revelation, I would like to share it with you. Okay? So, alam ninyo, yung mga sinasabi ko po dito sa vlogs natin na parang may napansin akong kakaiba, hindi lang po ako nagsasabi. Another confirmation, this morning, may mga nakausap na naman ako. Napansin mo ba parang may talaga nag-ibago sa mundo? Kalahin niyo yung mga salitang yan, coming from an unbeliever, unbelievers. May nagbago raw sa mundo. Iba na Nag-iba. Kumpare ko, nag-iba na pare. Iba na kanya. Malaki nagbago. Pero may binanggit siya ng striking na naniniwala ko. Bago mag-COVID, medyo iba pa. After the COVID, nag-iba kanya. Correct po ba? Tama po. Nagkakwentuhan kami and thank you naman sa Panginoon, yung mga taong matagal kong din nakikita ko naman uli, no? Pag lumalabas ako. So, ayun pong gusto ko pong sabihin po sa inyo, yung fullness of time, dumating na po yun nung si Jesus po ay ipinanganak, namatay siya. Kaya itong mga times na ito, church age po ito, parang bonus na lang po ito kung tutuusin before He comes back to get His church. Bonus. Kaya, anytime now, we will be raptured. I believe in that. Kasi yan na po talagang hinihintay natin Lamang nagkaroon lang po talaga ng malaking boom dito sa internet, dito po sa Google, dito po sa YouTube and all that, all platforms, ng TikTok most especially, yung September 23. Kung mag-rapture September 23 at tama sila, mas maganda. 'Di ba? Pero kung hindi naman mag-rapture at tama naman ako, abay, maganda rin. Tuloy lang natin. Wag kayong panghihinaan ng loob dahil ang Panginoon lagi natin kasama. Jesus is always with us. We are His beloved. We are His special possession. Amen? Ang special possession ni Jesus ay ang church. We, believers, are the church. Tayo po mismo. Hindi organization, hindi institution. Misleading kasi pag ganun Karamihan ngayon ng institutional churches, hindi po nangangaral tungkol sa eschatology o tungkol sa rapture or second coming. Meron po ako nakita rito, wala nang banggitan Meron silang event na naman. I'm not condemning events. I love events.
Pero these people are not so much of sharing regarding anything about eschatology or the rapture, second coming, and so on and so forth. I don't know. Maybe they don't want the rapture to happen because they have so many possessions here on earth. And I heard that sabi lang naman sa akin ng ilan na parang siguro they're enjoying their material things so much here. And that's too dangerous dahil pag dumating po yung rapture, unang-una hindi mo alam kung yung mga members ng church na yan ay saved nga po. Yung iba pumupunta lang po dyan because of the comfort of the air condition. Dahil may mga simbahan pong, ito po mag-share po ko sa inyo. One time po, meron po isang bata rito, not really bata, I mean, 13 anyos o 13 maybe, let's say that 13. I invited that kid, no? Kasama niya yung pinsan niya, mga pinsan niya. Oh, inuohan kami. May gawain kami sa isang house church. House church po kami. House church. Then binigay ko yung direction, malapit lang din. Isang sakay lang din, no? Ng jeep. Nandun ka na. Then, nandun na siya. And inintay namin, hindi dumating. Until we found out na the other week, nung hindi siya dumating doon, nalaman namin na inimbitahan siya ng isang, hindi na ako magbabanggit ng church, no? Isang medyo magandang church na air condition, doon pumunta. Doon sila pumunta. See, hindi lahat ng nai-invite mo ay may puso sa Panginoon. 'Di ba? Kaya that's why kung nag-invite kayo, lagi niyo siya nang i-share yung good news of salvation. Amen? So, yan po kasi sabi ko nga po, hindi po ko in church ang isang tao nangangahulugan na po na sila ay in Christ. No. They are in church, but they are not in Christ. In order for you to be in Christ is paniwalaan mo yung ginawa niya, yung tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. It's the only way. If not, you are not in Christ, but in church. Okay? So, yun po yun. At saka yung kaibahan ng panahon ngayon, escalating. Yung mga nangyayari po sa country natin. Ako po, para po sa ganyan, pag-pray na lang natin na dumating agad si Lord dahil lahat ng sistema na hindi natin gusto, mababago pagdating ng Lord. Dahil i-rapture na po tayo at maghahari na siya rito ng after 7 years. Siyempre, in 7 years, tribulation muna. Pero after noon, maghahari na siya rito, kasama po tayo. Ang ganda, di ba? Kasi alam na natin kung ano yung mangyayari in the future. Dahil nakahayag na po sa aklat ng pahayag, sa aklat ng Apocalypse o yung the Book of Revelation. Ayun lang po gusto ko po sabihin. Huwag kayong masyadong magpadala ng emosyon nyo sa mga nangyayari nga. Basta keep your focus on Jesus, His love, His grace. And importante, His finished work on the cross. Maulang gabi. God bless po.